Gusto niya ulit-ulit pakialaman. Amakan ra ba ipalubong sa ako? Inapulit-ulit sa may patay ni mo. Pangit ni mo. Bakit nga ba mga idol galit na galit ang pamilyang Duterte kay Bongbong Marcos? At bakit sila nga mga idol nanggagalaiti? At tila gustong gusto nilang wasakin ang pagkatao ni BBM at gustong gusto nila itong mapatalsik at mapababa sa pwesto. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Saan nga ba mga idol nagsimula ang galit ng mga Duterte kay BBM? Ano ang punot dulo at ano ang pinagsimulan? Ito ang ating alamin mga idol dito lamang sa Opinion Mo TV. Nakilala natin mga idol ang pamilyang Duterte at ang pamilyang Marcos bilang magkaibigan. At mas lalo natin silang nakilala mga idol noong nagtandem sila ni Inday Sara Duterte at ni BBM. Subalit hindi nagtagal nga mga idol ang dalawang ito ay agad namang naghiwalay. Kumbaga mga idol sa magsyuta sila ay nag-break up. Kaya naman marami mga idol ang hindi natuwa. At simula nga noon nga mga idol ay nagwatak-watak na at naghati-hati na nga mga idol ang mga taga-suporta ng dalawang ito. Hanggang sa nagsimula na nga mga idol na nagbatuhan ng hindi mga maganda sa isa't isa. Katulad na lamang mga idol ng sinabihan ni dating Pangulong Duterte si BBM na bangag at adik, at doon na nga mga idol nagsimula ang mga DDS supporters na gayahin ang mga sinabi ni Duterte. At ito nga mga idol ang mga dahilan kung bakit nga ba nagsimulang magalit ang pamilyang Duterte kay Bongbong Marcos. Ipalubong sa ako. Inapulit-ulit sa may patay ni mo. Pangit ni mo. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat B, Claire Contreras alias Maharlika, at Seth Chu upang siraan ng administrasyong Marcos? Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. At ayun na nga, nagsimula ito noong putuli ng walang pakundangang paglustay ng intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. So ayun, pasok sa mga idol pala. Ito pala ang unang dahilan mga idol kung bakit nagalit ang pamilyang Duterte kay Bongbong Marcos, dahil pinaimbestigahan lamang naman mga idol ni BBM ang tungkol sa confidential fund ni VP Inday Sara Duterte na hindi alam kung saan ito ginamit o ginastos. Inawi ng Kongreso ang 650 milyong intelligence fund na hiningi ni Inday Sara para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ay matapos mapag-alaman na nag-disappear ang 125 milyon na intelligence fund ni Inday Sara sa loob ng 11 days. Matapos ito ay nagsimula ng mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga kapatid na si Pulong at si Baste. Diyan nagsimula mga idol ang lahat at nadagdagan nga mga idol ang galit ng pamilyang Duterte kay BBM matapos ngang ipinag-utos ni BBM na hulihin si Kibuloy dahil nga mga idol sa patong-patong na kaso. Lalo pang nagwala ang mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Sunshine Media Network International na pag-aari ng kanilang best friend na si Apollo Kibuloy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbista naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pagmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula ang lahat mga idol sa confidential fund ni Inday Sara Duterte at sinunda naman sa pagkakahuli kay Kibuloy, at ngayon naman mga idol ay sinunda ng pagkatanggal ng budget kay Pulong Duterte. Dahilan para mas lalong magalit mga idol ang pamilyang Duterte kay BBM. Umabot lalo sa sukdulan ng galit ng mga Duterte kay BBM noong bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte na nagpasasa sa pondo ng bayan noong nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 billion lang naman ang pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong Pangulo pa ang kanyang ama. Kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit. Gusto pang pagbitiwin sa pwesto ang Pangulo. Sa madaling sabi, galit ang mga Duterte sa administrasyong Marcos dahil sa pera at kapangyarihan. Lahat ng ito pala mga idol ay pera
pera ang dahilan at kapangyarihan. Dahil sa kagustuhan nga mga idol na makaupo si Sara Duterte ay gusto nilang patalsikin si BBM sa pwesto sa pagkapangulo at ginagamit nila nga mga idol ang taong bayan upang magalit ang mga ito at upang magkaroon ng people power. Subalit ang mga maitim na balak na ito mga idol ng pamilyang Duterte ay tila hindi na mangyayari dahil unti-unti na nga mga idol silang hinahanti ngayon ng batas. Na kung dati nga mga idol nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay sila ang batas, ay ngayon nga mga idol ay sila na ngayon ang hinahabol ng batas. Subalit alam nyo ba mga idol noong panahon ni Miriam Santiago, noong mga panahon nga mga idol na ini-interview siya patungkol nga mga idol sa pinakadelikadong tumatakbong presidente, ay ito nga mga idol ang kanyang sagot at diretsahan niyang sinagot na si Duterte. Now, among the candidates right now, you've taken pot shots at all of them. Who do you think is most dangerous for the country? Duterte. Why is that? Right now, his most trusted man, Pastor Kibuloy of Davao City, has already announced that if the elections don't turn out Duterte, he is going to personally lead a revolution. What kind of talk is that? That is almost seditious. And this is from a man of the cloth. Ang lahat ng ito mga idol ay nanggaling mismo sa namayapang si Miriam Santiago, na kung saan nga mga idol ayon sa kanya na sa Duterte mga idol ay mayroong malalim na sekreto, na kung saan nga mga idol ay binunyag noon ni Senador Trillanes ang tungkol nga mga idol sa mga kaso nito, at ngayon nga mga idol ay dapat di umano pagbigyan ng pansin ang mga ito. Masyadong malalim itong Duterte na ito. Hindi ka mukha noon na akala natin straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plunder charge filed against him by Trillanes? We don't have any acceptable reason for all those accusations against him. Ang lahat ng mga pahayag mga idol ng namayapang sa Senadora Miriam Santiago ay tila nagkatotoo mga idol sa panahon ni Duterte, dahil nung naluklok nga mga idol si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas ay dito na nga mga idol nagsimula ang mga patayan. Kahit pa sabihin natin mga idol na ito ay giyera kontra droga, ay hindi dapat niya hinayaang mapatay ang mga inosente na mga kababayan natin. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ang hustisya ba ng mga biktima ng mga AJK noon ay makakamit na kaya dahil sa pagkahuli sa kanya at dinala sa Netherlands upang doon litisin sa ICC? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Naniniwala ba kayo mga idol na ang lahat ng nangyayari kay Duterte ngayon ay bunga at resulta ng kanyang mga ginawa noon? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.